Magandang araw, future LPTs. Kamusta? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Nahihirapan ka pa rin ba kung paano o saan magsisimula? At ano ang mga kailangang aralin bilang paghahanda para sa paparating na Board Licensure Examination for Professional Teachers? Huwag kang mag-alala at ituturo ko sa iyo ngayong araw ang mga mahalagang bagay na dapat alam mo bago ang iyong pinakahihintay na sandali. Una, ituturo ko sa inyo ang mga madalas o paulit-ulit na itinatanong sa board exam under General Education. Pangalawa, ituturo ko rin kung ano ang ilan sa mga tamang paraan sa pagsagot ng mga tanong. Panghuli, ituturo ko rin kung paano nyo mas madaling matandaan ang isang konsepto. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kumuha na kayo ng lapis o ballpen, papel o scantron kasi gagamitin nyo yan bilang answer sheet. Kung saan dapat ay kayo muna ang maunang sumagot sa mga tanong bago ako. Handa ka na ba? Simulan na natin. What is the smallest unit of life? Is the cell, molecule, atom, organism? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Para masagutan ng tama ang bilang na ito, kailangang gawin ang hakbang o paraan sa pagsagot ng multiple choice test ng anumang uri ng exam. Una, kailangang basahin at unawain ang tanong kasi hindi mo masasagutan ng maayos ang isang tanong kapag hindi mo ito nabasa o nauunawaan. Pangalawa, hanapin ang keyword sa tanong. Ang keyword sa tanong na ito ay ang smallest unit of life. Pangatlo, apply the process of elimination. Kung saan sa apat na pagpipilian, mayroon kang dalawang tatanggalin na sa tingin o alam mo na hindi ito ang tamang sagot. Kaya sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter C at letter D. Kasi kapag sinabing atom, it is the smallest unit of matter. Kapag sinabi namang organism, it refers to any living things o anumang bagay na may buhay tulad ng hayop, halaman, bakterya o fungus. Ngayon, may natitira na lang tayong dalawang pagpipilian kung saan mayroon agad tayong 50% chance na makuha ang tamang sagot. Sa dalawang pagpipilian, piliin natin ang pinakatumpak na sagot. Ang tamang sagot ay ang letter A, cell. Kasi kapag sinabing cell, it is the smallest unit of life. Ang cell ay ang pinakamaliit ng unit ng buhay na maaaring gawin ang lahat ng mga function na kinakailangan para sa buhay. Kabilang ang paglaki, paghahati, pagpaparami at pagtugon sa stimuli. Kapag sinabi namang molecule, it is the smallest particle of a substance. Malinaw na po ba? Sunod na bilang, who is credited with the discovery of penicillin? Is this Alexander Fleming, Louis Pasteur, Robert Koch, Edward Jenner? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Tulad ng dati, para masagutan ng tama ang bilang na ito, kailangang gawin ang hakbang o paraan sa pagsagot ng multiple choice test ng anumang uri ng exam. Pagkatapos nabasahin at unawain, ang sunod naman na gagawin ay ang hanapin ang keyword sa tanong. Ang keyword sa tanong na ito ay ang who discovered penicillin? Sino nga ba ang nakadiskubre ng penicillin? Pagkatapos na mahanap na natin ang keywords sa tanong, kailangan nating i-apply ang process of elimination. Mayroon tayong dalawang tatanggalin sa apat na pagpipilian. At yun ay ang letter B at letter C. Kasi si Louis Pasteur ay ang
nakadiscover ng vaccine for rabies. Si Robert Koch naman ay ang nakadiscovered the bacteria that causes several diseases including tuberculosis, anthrax, and cholera. Ngayon, mayroon na lang tayong dalawang pagpipilian. Ito ba ay ang letter A o letter D? Ang pinakatumpak na sagot ay ang letter A. Si Alexander Fleming ang aksidenteng nakadiscover ng penicillin. Habang si Edward Jenner naman ay ang the one who created the world's first successful vaccine. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. What is the largest organ in the human body? Is this brain, heart, liver, lungs? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Gaya ng dati, pagkatapos basahin at maunawaan ang tanong, hahanapin naman ang keyword sa tanong. Ang keyword sa tanong na ito ay ang largest organ in the human body. Pagkatapos, ang sunod naman na gagawin ay ang mag-eliminate o magtanggal ng dalawa sa apat na pagpipilian na sa tingin o alam mo na hindi ito ang tamang sagot. Ang tatanggalin natin ay ang letter A at letter B. Kasi kapag sinabing brain, ito yung nasa loob ng ating mga ulo. Which is, it controls all body function of a human being. Kapag sinabi namang heart, it is a muscular organ that pumps blood. Ngayon, ang natitira na lang ay ang letter C at letter D. Alin ang pinakatumpak na sagot? Yan ay ang letter C. Kasi kapag sinabing liver, it is the largest internal organ in the human body. At kapag sinabi namang lungs, it is a pair of an organs in the chest that enable breathing and gas exchange. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Who is the founder of Amazon? Is this Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang founder of Amazon. Pagkatapos, magtatanggal tayo ng dalawang sa tingin o alam natin na hindi ito ang tamang sagot. Tatanggalin natin si letter C at letter D. Bakit tinanggal natin si Mark Zuckerberg? Kasi si Mark Zuckerberg ay ang founder of Facebook. Very familiar tayo sa kanya. Kasi siya ang founder ng Facebook kung saan palagi tayong gumagamit niyan sa pang-araw-araw. At si Elon Musk naman ay ang founder of SpaceX. Ngayon, ang natitira na lang ay ang letter A at letter B. Ang pinakatumpak na sagot ay ang letter A. Si Jeff Bezos ang founder of Amazon. Si Bill Gates naman ang founder of Microsoft. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. The first and longest running comics in the Philippines is this Manila Bulletin, Kalayaan, King Koy, Doktrina Kristiyana. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang first and longest running comics. Ngayon, magtatanggal tayo ng dalawa sa apat na pagpipilian na sa tingin o alam natin na hindi ito ang tamang sagot.
tatanggalin natin ang letter A at letter B. Kasi kapag sinabing Manila Bulletin, it is the oldest newspaper. Kapag sinabi namang Kalayaan, it is the newspaper of the propaganda movement. Ngayon, ang natitira na lang ay ang letter C at letter D. Ang pinakatumpak na sagot ay ang letter C. King Koy is the oldest running comics found in Liwayway. Habang ang Doktrina Kristiyana naman ay ang first published book in the Philippines written by Fray Juan de Plasencia. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. The night before his execution, Rizal's genius was manifested in his poem Me Ultimo Adios, which is classified as, is this haiku, elegy, epic, sonnet? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang Me Ultimo Adios, classified as. Ngayon, tatanggalin natin ang letter A at letter C sa pagpipilian. Kasi kapag sinabing haiku, it is a Japanese poem about nature. 5, 7, 5. 3 lines and 17 syllables. At kapag sinabi namang epic, tells a story about heroic figure. Ngayon, ang natitira na lang ay ang letter B at letter D. Ito ba ay isang elegy o sonnet? Ang tamang sagot ay ang letter B. Me Ultimo Adios, classified as elegy. Kapag sinabi namang sonnet, it is a lyric poem consists of 14 lines. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Who is the Tagalog Joan of Arc? Is this Agueda Cahabagan, Teresa Magbanwa, Juanario Galot, Daniel Terona? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang Tagalog Joan of Arc. Ngayon, tatanggalin natin ang letter C at letter D. Bakit natin tatanggalin si Juanario Galot at Daniel Terona? Kasi si Juanario Galot ang traitor at tirad pas. Sino naman ang traitor at katipunan? Yan po ay si Teodoro Patiño. Si Daniel Terona naman ang nag-provoke kay Andres Bonifacio in the Tejeros Convention. Ngayon, ang natitira na lang sa pagpipilian ay ang letter A at letter B. Ito ba ay si Agueda Cahabagan o si Teresa Magbanwa? Ang tamang sagot ay si Agueda Cahabagan, ang Tagalog Joan of Arc. Habang si Teresa Magbanwa naman ang Visayan Joan of Arc. Sino naman ang Cavite Joan of Arc? Yan naman po ay si Gregoria Montoya. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Who is the famous composer from Angono who is also a national artist? Is this San Pedro, Buenaventura, Senisal, Cayabyab? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang famous composer from Angono. Ngayon, tatanggalin natin si letter C at letter D. Bakit? Kasi si Josepino Senisal ay ang composer ng sikat na awiting Ang Pasko ay Sumapit. Habang
Si Ryan Cayabyab naman ay ang composer ng sikat rin na awiting The Coconut Nut, Tuwing Umuulan at Kapiling Ka, Kay Ganda ng Ating Musika, Kailan, Can Be This Love, Kumuko-Tiko-Tita, Paraiso at Paraiso Parisukat. Ngayon ang natitira na lang ay ang letter A at letter B. Sino nga ba kay Lucio San Pedro at Antonio Buenaventura ang composer from Angono? That's letter A. Yan po ay si San Pedro. Habang si Buenaventura naman ay kilalang kilala sa kanyang awitin na Maria Makiling, Pasko ng Barangay at ang awiting Watawat. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. All these were ilustrados except Is this Graciano Lopezina, Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Andres Bonifacio. Sino nga ba sa mga nabanggit ang hindi kabilang sa ilustrados? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Para masagutan ang katanungan na ito, kailangan mo nang bigyan ng definition o kahulugan ang salitang ilustrados. Kapag sinabing ilustrados, it refers to a affluent middle class. Sa mga nabanggit, ang hindi kabilang sa ilustrados ay si Andres Bonifacio. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Conduction, convection, and radiation are ways of transferring or transforming energy through the use of is this heat, force, waves, electricity. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang tamang sagot ay ang letter A because conduction, convection, and radiation are ways of transferring or transforming energy through the use of heat. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. To describe an easy task, the idiomatic expression to use is this piece of cake, bite the bullet, spill the beans, break a leg. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang easy task, the idiomatic expression. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter C at letter D. Bakit? Kasi kapag sinabing spill the beans, it means to disclose confidential or private information. Habang kapag sinabi namang break a leg, ang ibig sabihin nito ay good luck. Ngayon, ang natitira na lang sa pagpipilian ay ang letter A at letter B. Ang tamang sagot ay ang letter A. Kapag sinabing piece of cake, it means easy task. Habang kapag sinabi naman na bite the bullet, ang ibig sabihin nito ay to do something unpleasant or painful. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. The epitome of the traditional Filipino woman, meek, submissive, obedient was, is this Paulita Gomez, Sisa, Maria Clara, Leonor Valenzuela? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang Filipino woman, meek, submissive, and obedient. Sa apat
na nabanggit, tatanggalin natin si letter A at letter B. Bakit? Kasi si Paulita Gomez, kilala for being rich heiress and the niece of Dunya Victorina and the girlfriend of Isagani. Habang si Sisa naman ay symbolized abused mother. Ngayon, ang natitira na lang ay ang letter C at letter D. Sino nga ba kay Maria Clara at Leonor Valenzuela ang tinutukoy na meek, submissive, and obedient? That's letter C. Yan po ay si Maria Clara. Habang si Leonor Valenzuela naman ay ang one of the woman that had a relationship with Dr. Jose Rizal, and she is known as Orang. Also, she is the daughter of Captain Jose Valenzuela and Felizarda de Vera Ignacio. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Tuldok Kuwait ang bantas na ginagamit sa paghihiwalay ng mga ito ba ay pangungusap, salita, sugnay, parirala. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter B at letter D. Bakit? Kasi Kuwait ang ginagamit na bantas sa paghihiwalay ng mga salita at parirala. Ngayon, ang natitira na lang ay ang letter A at letter C. Ang tamang sagot ay ang letter C. Kasi tuldok Kuwait ang bantas na ginagamit sa paghihiwalay ng mga sugnay. Habang tuldok naman ang bantas na ginagamit sa paghihiwalay ng mga pangungusap. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. The least common multiple of 8, 6, and 3 is this 8, 6, 3, 24. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. The correct answer is letter D because the LCM of 8, 6, and 3 is 24. Paano nakuha ang 24? Tandaan nyo po muna pala, bawal po pala kayong gumamit ng calculator kapag mayroong computation under general education. Kasi hindi po kayo papayagan niya ng inyong mga proctor. Ngayon, nakuha ang least common multiple ng 8, 6, and 3 sa pamamagitan ng listing method. Ito ay isang paraan kung paano mahanap ang LCM. Una, inilista natin ang multiples ng 8 na kung saan ito ay 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 61, and so on. Pangalawa, inilista rin natin ang multiples ng 6 na kung saan ito ay 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, and so on. At panghuli, inilista rin natin ang multiples ng 3 na kung saan ito ay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, and so on. At kung mapapansin nyo, sa mga multiples ng 3 na iyan, ang pinakamababa o ang least na magkakatulad sa kanilang 3 ay ang number 24. Kaya yan ang tamang sagot. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Who is the first Filipino publisher? Is this Valeriano Pena, Tomas Pinpin, Amando Hernandez, Joe Gracias Rosario? Sino sa tingin nyo ang tamang
sagot. Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang first Filipino publisher. Ngayon, sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin si letter A at letter D. Bakit? Kasi si Valeriano Pena ay kilala bilang Kinting Kulirat. Habang si Geogracias Rosario naman ay famous in Aloha at father of short story in Tagalog naman po siya. Ngayon ang natitira na lang sa pagpipilian ay ang letter B at letter C. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter B. Si Tomas Pinpin po ang first Filipino publisher. Sino naman si Amando Hernandez? Siya naman po ay isang labor worker at leader. Famous siya sa kanyang akda na Isang Dipang Langit at Luha ng Buwaya. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Ang pinakamahalagang gamit ng wika ay ang pagkakaisa ng mga mamamayan sa pamamagitan ng ito ba ay salisihan, pantayan, tagisan, ugnayan. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang pinakamahalagang gamit ng wika. Ngayon, tatanggalin natin sa apat na pagpipilian ang letter A at letter B, ang salisihan at pantayan. Ngayon, ang natitira na lang ay ang letter C at letter D. Ito ba ay tagisan o ugnayan? Ang tamang sagot ay ang letter D. Kasi ang pinakamahalagang gamit ng wika ay ang ugnayan. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Filipino heroes, in order to avoid identity and persecution during the Spanish era, did not use their name in the propaganda writings but use instead. Is this pseudonym, symbol, nickname, emoji? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang to avoid identity and persecution during the Spanish era. Ano nga ba ang kanilang ginamit sa kanilang pagsusulat? Ang ginamit nila ay ang kanilang, ito ba ay pseudonym, symbol, nickname, o emoji? Sa apat na pagpipilian, tatanggalin agad natin ang letter B at letter D, ang symbol at ang emoji. Ngayon na lang ang natitira ay ang letter A at letter C. Ito ba ay pseudonym o nickname? Ang tamang sagot ay ang letter A. Ginamit po nila ang kanilang pseudonym para hindi sila makilala. O ang isa pang tawag dito ay ang pen names. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. In social trends, how do you call those who are for the revival of the classics? Is this reformist, humanist, rationalist, existentialist? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang revival of the classics. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin si letter C at letter D. Kasi kapag sinabing rationalist, it is more on reason. Katulad ng ginagawa natin, nira-rationalize natin ang bawat pagpipilian. Dapat mayroon kang rason bakit ito ang pinili mo o bakit hindi naman ito ang pinili mong sagot. At kapag sinabi namang existentialist,
It is more on choice. Ngayon, ang natitira na lang ay ang letter A at letter B. Ito ba ay reformist or humanist? Ang tamang sagot ay ang letter B, humanist. Kasi kapag sinabing humanist, ito ay for revival of the classics. Kapag sinabi namang reformist, it is more on reconstructionism. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Ang mga salitang sundin, kunin, bilhin ay pawang mayroong ito ba ay palit, dagdag, salisi, kaltas. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang salitang sundin, kunin, at bilhin. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter C, ang salitang palit at salisi. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo sa apat na pagpipilian, mayroong dalawang magkasalungat na salita. Kung saan ito ang salitang dagdag at kaltas. Kung saan madalas kapag nakakita kayo ng magkasalungat na salita, isa sa dalawang yan ang tamang sagot. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter D. Kasi ang salitang sundin, kunin, bilhin ay pawang mayroong kaltas. Kasi kapag sinabing ang salitang mayroong kaltas, ito ay ang pagkawala ng isang ponema o morpema sa isang salita. Kapag sinabing ponema, ito ang pinakamaliit na unit ng tunog na nagpapakitang kaibahan ng isang salita. Kapag sinabi namang morpema, ito ang pinakamaliit na unit ng isang salita na may angking kahulugan. Sa madaling salita, ito ay ang panlapi o salitang ugat. Yung salitang sunodin ay naging sundin at yung salitang kuhanin ay naging kunin at yung salitang bilihin ay naging bilhin. Kaya nagkaroon ng pagkaltas sa salita. Kapag sinabi namang pagdagdag sa isang salita, ito ay pagdaragdag ng isa pang morpema sa hulihan ng salitang ugat kahit mayroon na itong dating hulapi sa salitang ugat. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. The greatest common factor of 52 and 104 is this 9, 13, 7, 15. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. The correct answer is letter B because the greatest common factor of 52 and 104 is 13. Paano nakuha ang GCF na 13? Una, ang hinahanap natin ay ang greatest common factor. Ibig sabihin, yon ang pinakamataas. Sa apat na pagpipilian, para mahanap ang GCF, kailangan natin unang gamitin ang 15 as divisor. I-divide natin ito sa 52 and 104. At tandaan nyo, dapat wala itong remainder. Kaya 52 divide 15 equals 3, remainder 7. Since mayroon siyang remainder, kapag 15 i-divide sa 52, agad po natin siyang tatanggalin sa pagpipilian. Ang sunod naman nating gagawing divisor ay yung sumunod na mataas sa pagpipilian. At yun ay ang 13. I-divide natin ito sa 52 and 104. At tandaan nyo, dapat walang remainder para ma-confirm natin na ito ay ang GCF. 52 divide 13
equals 4. So, ngayon, wala pong remainder. Kaya, magpapatuloy tayo. 104 divide 13 naman is equals to 8. Kung mapapansin nyo, kapag dinivide natin ang 13 sa 52 and 104, walang remainder. Yan po ay masasabi natin na ito ang GCF. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. The protein shell of a virus is called, is this capsid, nucleic acid, nucleus, nucleolus? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang protein shell of a virus. Ano nga ba ang tawag dyan? Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter A. That's capsid. Kapag sinabi namang nucleic acid are large biomolecules that play essential roles in all cells and viruses. Kapag sinabi namang nucleus is the membrane enclosed organelle within a cell that contains the chromosomes. Kapag sinabi namang nucleolus is a spherical organelle in the nucleus of a cell that produces and assembles ribosomes. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Who among the leaders of the Katipunan used the pen name Agapito Bagong Bayan? Is this Andres Bonifacio, Julian Felipe, Pio Valenzuela, Emilio Jacinto? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang pen name Agapito Bagong Bayan. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter B at letter C. Bakit? Kasi si Julian Felipe is the one who set the tone for the national anthem. Sino naman ang nagsulat ng ating national anthem o pambansang awitin na kilala ngayon bilang Lupang Hinirang? Yan naman po ay si Jose Palma. Si Pio Valenzuela naman ay kilala sa kanyang pen name na Madlang Away. Sa apat na pagpipilian, ang natitira na lang ay ang letter A at letter D. Ito ba ay si Andres Bonifacio o si Emilio Jacinto? Ang gumamit po ng pen name na Agapito Bagong Bayan, yan po ay si Andres Bonifacio. Samantala, ang pen name naman ni Emilio Jacinto ay Dimasilaw. Ang ginamit niya sa newspapers. Pinkian naman ang ginamit niya sa Katipunan at siya po ay ang author ng Kartilya ng Katipunan at ang brain of the Katipunan. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. As campaign for peaceful reform was to Serzal, so armed rebellion was to, is this Juan Luna, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, Graciano Lopez Haina? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang armed rebellion. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter B at letter D. Bakit? Kasi si Apolinario Mabini kilala bilang Bini Paralitiko at ang utak o brain of the revolution. Samantala si Graciano Lopez Haina naman ang first editor of La Solaridad. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter A at letter C. Ito ba ay si Juan Luna o si Andres Bonifacio? Kapag sinabing armed rebellion,
or struggle, yan po ay si Andres Bonifacio at si Emilio Aguinaldo. Si Juan Luna naman po ay kilala bilang JB Potasio Buwan at kilalang-kilala po siya sa kanyang painting na La Espolarium. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. What is the last word of Jose Rizal? Is this a Camona? Shimenet? Hindi ko na po maalala. Consumatum S. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay paki-sulat sa inyong mga answer sheet. Kapag nagkamali ka pa rito sa tanong na ito, ewan ko na lang. Ang keyword sa tanong na ito ay ang last word of Jose Rizal. Ano nga ba ang huling sinabi ni Jose Rizal bago siya patayin o mamatay? Ang huling sinabi ni Jose Rizal ay ang consumatum est, nang ibig sabihin ay it is finished or it is done. Ang nagsabi naman ng katagang eka muna, yan po ay si Bini Shina. At ang nagsabi naman po ng katagang Shimenet, yan po ay si Vice President Sara Duterte. At ang nagsabi naman ng katagang hindi ko na po maalala, yan po naman ay si Alice Guo. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Ang atletang Pilipino ay lubhang masigasig. Ang lubhang ay isang, ito ba ay pang-abay, pangalan, pandiwa, o pang-uri? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang pang-abay. Kasi kapag sinabing pang-abay, ito ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o sa iba pang pang-abay. Kapag sinabi namang pangalan, ito'y bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop at pangyayari. Kapag sinabi namang pandiwa, ito ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. At ang pang-uri naman ay nagbibigay ng turing sa isang pangalan o panghalip. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. During the Spanish regime in the Philippines, the Europe-educated Filipinos who belong to affluent middle-class families called is this obrero, propagandist, mestizos, ilustrados. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang affluent middle class families. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter C. Kasi kapag sinabing obrero, ang ibig sabihin nito ay worker. Samantala kapag sinabi namang mestizos, it means people of mixed native Filipino and any foreign ancestry. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter B at letter D. Ito ba ay propagandist o ilustrados? Ang tamang sagot ay letter D. That's ilustrados. Kapag sinabing affluent middle class. Kapag sinabi namang propagandist, it refers to someone who produces or spreads propaganda. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Which has a universal value to
humanity. Is this archaeological artifacts, world heritage, old collections, classics? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang universal value to humanity. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter D. Kasi kapag sinabing archaeological artifacts, it refers to object that was created, modified, or used by human in the past. Kapag sinabi namang classics, it refers to high quality, has lasting value, or is an example of excellence. Ngayon, ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter B at letter C. Ito ba ay World Heritage o Old Collections? Ang tamang sagot ay ang letter B. Kasi kapag sinabing World Heritage, it has a universal value to humanity. Kapag sinabi namang old collections, it refers to collection of items that are considered antiques or vintage. Kung kilala nyo si Boss Toyo, isa po dyan siya sa mahilig mangolekta ng mga antiques o vintage. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Energy transfer illustrated by connecting a power bank to an active cell phone is blank energy. Is this potential, chemical, kinetic, nuclear? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter C. Kasi kapag sinabing potential energy, it is the stored energy in an object due to its position, properties, and force acting on it. Kapag sinabi namang nuclear energy, it is a form of energy released from the nucleus, the core of atoms made up of protons and neutrons. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter B at letter C. Ito ba ay chemical energy o kinetic energy? Ang tamang sagot ay ang letter B. Kasi kapag sinabing chemical energy, it is a type of potential energy stored in the bonds of chemical compounds. Habang kapag sinabi namang kinetic energy, it refers to the energy an object has due to its motion. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. If the annual interest rate is 8%, what is the total amount due on a principal of 12,000 pesos after 3 years? Is this 14,880 pesos, 16,800 pesos, 15,880 pesos, 15,800 pesos? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay 14,880 pesos ang total amount due. Paano nakuha? Nakuha ito sa pamamagitan ng formula na A equals P na quantity 1 plus R times T. Yan po ang formula kung paano hanapin ang total amount due. Ang given naman natin ay P or it refers to principal equals 12,000 pesos. At ang ating R naman o ang rate ay 0.08 kasi ang ating rate ay
At ang ating t naman o ang ating time ay equals to 3 kasi ang nakalagay sa statement ng problem ay 3 years. Ngayon, isa-substitute natin ang given sa ating formula. Kaya mayroon tayong A equals 12,000 pesos, the quantity 1 plus 0.08 times 3. At ang ating total amount due or it equals to A equal to 14,880 pesos. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Simplify the quantity 2y squared plus 4y minus 5xy plus the quantity 8xy plus 2y squared plus 3y. Is this 4y squared plus 7y plus 3xy? Negative 4y squared plus 2y minus 3xy. 4y squared minus 7y minus 3xy. 4y squared minus 7y plus 3xy. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang tamang sagot ay ang letter A. That's 4y squared plus 7y plus 3xy. Paano nakuha ang 4y squared plus 7y plus 3xy? Here is the solution. Step 1. Apply PEMDAS rule and distributive property. Kung maalala nyo, simula pa lang noong tayo ay nasa elementarya hanggang sa kolehiyo, itinuro na sa atin ang PEMDAS rule kung saan kailangan nating unahin kung ano ang nasa loob ng parenthesis, susundan ng exponent, multiplication, division, addition, and subtraction sa pagsisimplify ng expression. Kung mapapansin ninyo sa given, ang mga terms na nasa loob ng parenthesis ay hindi magkakapareho. Kaya hindi natin sila pwedeng ma-add o ma-subtract. Kaya ang sunod natin gagawin ay ang distributive property. Kokopyahin lang natin yung 2y squared plus 4y minus 5xy. Ngayon, i-distribute natin yung positive sign sa loob ng mga terms na natitira sa right side. Kaya, positive times positive 8xy is equals to positive 8xy. Kaya mayroon tayong plus 8xy. Then positive times positive 2y squared is equals to positive 2y squared. Kaya mayroon tayong plus 2y squared. Then positive times positive 3y is equals to positive 3y. Kaya mayroon tayong plus 3y. At ang ating sunod na gagawin o ang step 2 ay combined like terms. Pagsasama-samahin natin yung magkakapareho ang termino. Kaya mayroon tayong 2y squared plus 2y squared plus 4y plus 3y minus 5xy plus 8xy. Since magkakapareho na ang kanilang termino, maaari na natin silang ma-add o ma-subtract. Kaya 2y squared plus 2y squared is equals to 4y squared. Then positive 4y plus 3y is equals to positive 7y. Kaya mayroon tayong plus 7y. Then negative 5xy plus 8xy is equals to positive 3xy. Kaya mayroon tayong plus or positive 3xy. Kaya ang ating final answer ay ang 4y squared plus 7y plus 3xy. Malinaw na po ba? Sunod na bilang.
who was the first editor of La Solaridad and an orator of the Reform movement? Is this Graciano Lopez Haina, Maximo Viola, Valentin Ventura, Marcelo H. Del Pilar? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang first editor of La Solaridad. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter B at letter C. Bakit? Kasi si Maximo Viola ang savior of Noli Me Tangere, habang naman si Valentin Ventura ang savior naman ng El Filibusterismo. Ngayon, ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter A at letter D. Sino nga ba sa dalawa ang first editor of La Solaridad? Ito ba ay si Graciano Lopez Haina o si Marcelo H. Del Pilar? Yan po ay si Graciano Lopez Haina, ang first editor ng La Solaridad, habang si Marcelo H. Del Pilar naman po ang second editor of La Solaridad, and also known as Dolores Manapat, Piping Dilat, Siling Labuyo, at Father of Philippine Journalism. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Violist who brought classical violin music to the masses is this Jan, Cabayao, Molina, Katindig? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. The correct answer is letter B. That's Cabayao. Cabayao is the violist who brought classical violin music to the masses. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Plants convert into chemical energy the energy from is this rain, sunlight, biomass, coal? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. The correct answer is letter B. That's sunlight. Because plants convert into chemical energy the energy from sunlight. Kapag sinabi namang biomass, it refers to renewable organic material that comes from plants and animals. At itinanong na rin sa board exam kung ano raw ang halimbawa ng non-renewable source of energy. Ang isasagot nyo po dyan ay ang letter D, that's coal. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Released by plants at night is this oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below. Hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. The correct answer is letter D. That's carbon dioxide. Because plant released carbon dioxide at night. At ang ating mnemonic para dyan ay ion duo NOCD-IC-DD. Ion for plants intake oxygen at night and DOO plants day out oxygen. Tuwing gabi, nag-i-intake ng oxygen ang plants o halaman, at kapag tuwing umaga o araw naman sila nagre-release ng oxygen. NOCD for night out carbon dioxide and ICDD intake carbon dioxide at day. Tuwing gabi naman nagre-release ng carbon dioxide ang plants o halaman, at tuwing umaga naman nag-e-intake ng carbon dioxide ang plants o halaman. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Dying without seeing the dawn referred to the regret not seeing the liberation of the Philippines, which expressed by the dying character
Is this Elias Basilio Isagane, Father Damaso? Sino sa tingin nyo ang nagsabi ng katagang iyan? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang nagsabi ng dying without seeing the dawn, yan po ay si Elias. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. The highest category in the classification of plants and animals is this genus, species, phylum, kingdom? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang highest category in the classification of plants and animals. Well, that's domain. Pero sa apat na pagpipilian, wala o hindi nabanggit ang domain. Kaya ang isasagot natin ay ang kingdom kasi yan yung pumapangalawa sa domain. At ang ating mnemonics para dyan ay mayroon tayong dalawa. Bahala kayong mamili kung alin sa dalawa ang iyong preferred o mas gusto na isaulo. Ito ba ay di ka papasa cause our family greatest sadness o dream ko pumasa cause our family gets sahod o sweldo? D for domain, K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus, S for species. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Poem that expresses faith in the Filipino youth as hope of the fatherland is this a la Juventud Filipina, al trabajo, la belleza de una rosa, mi ultimo adios? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay poem that expresses faith in the Filipino youth as hope of the fatherland. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter B at letter C. Kasi kapag sinabing al trabajo, it refers to the celebration and exaltation of the value and dignity of labor. Sa apat na pagpipilian, ang natitira na lang ang letter A at letter D. Ito ba ay ang a la Juventud Filipina o mi ultimo adios? Ang tamang sagot ay ang letter A. That's a la Juventud Filipina. Ito yung poem ni Jose Rizal wherein it's express faith in the Filipino youth as hope of the fatherland. Habang ang mi ultimo adios naman ay ang last poem of Rizal and classified as elegy. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. A child at the top of a slide, a ripe guava before it falls, a yo-yo before it is released, are examples of potential blank energy. Is this electrical, gravitational, potential, chemical? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter B. Because a child at the top of a slide, a ripe guava before it falls, a yo-yo before it is released are examples of potential gravitational energy. Kasi kapag sinabing potential gravitational energy, it is the energy stored in an object due to its height above the earth.
Kapag sinabi namang electrical energy is a type of energy that comes from the movement of charged particles like electrons through a conductor. Kapag sinabi namang potential energy, the stored energy in an object due to its position, properties, and forces acting on it. At kapag sinabi namang chemical energy is a type of potential energy stored in the bonds of chemical compounds. Malinaw na po ba? Sunod na bilang, alin sa mga sumusunod na pangatnig ang nagbibigay ng karagdagan? Ito ba ay kung, at, kapag, hindi lang? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay pangatnig ang nagbibigay ng karagdagan. Ang tamang sagot ay ang letter B kasi ito ang pangatnig na nagbibigay ng karagdagan. Ano naman ang pangatnig na nagsasabi ng pag-aalinlangan? Yan po ay ang pangatnig na kung at kapag. Malinaw na po ba? Sunod na bilang, the waste product of photosynthesis is this carbon monoxide, nitrogen, carbon dioxide, oxygen. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. The correct answer is letter D because the waste product of photosynthesis is oxygen. Malinaw na po ba? Sunod na bilang, which religious missionaries first arrived in the Philippines? Is this Franciscans, Agustinians, Jesuits, Dominicans? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang religious missionary first arrive. Ang tamang sagot ay ang letter B. That's Agustinians. At ang aning mnemonic para sa religious missionaries who arrive in the Philippines na tamang pagkakasunod-sunod ay ang AFJDR. A stands for Agustinian, F for Franciscan, J for Jesuit, D for Dominican, R for Republican. Malinaw na po ba? Sunod na bilang, Governor General Narciso Claveria was responsible for the establishment of tobacco monopoly, use of Spanish surnames by Filipinos, establishment of the galleon trade, abolition of the galleon trade. Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. The correct answer is letter B because Governor General Narciso Claveria was responsible for the use of Spanish surnames by Filipinos. Malinaw na po ba? Sunod na bilang, Bernadette's aquarium has length, width, and height of 10 cubic centimeter, 8 cubic centimeter, and 6 cubic centimeter respectively. Its volume is this 72 cubic centimeters, 24 cubic centimeters, 240 cubic centimeters, 480 cubic centimeters. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. The correct answer is letter D. That's 480 cubic centimeters. Paano nakuha ang 480 cubic
centimeters. Here is the solution. To find the volume of a cube, let us just use the formula length times width times height. Yan po ang formula sa paghahanap ng volume of a cube. At ang ating given based from the statement in the problem ay ang length is equal to 10 cubic centimeters at ang width ay equal to 8 cubic centimeters and ang height is equal to 6 cubic centimeters. And pagkatapos, isa-substitute natin ang given sa formula na length times width times height. Kaya 10 times 8 times 6 is equals to 480 cubic centimeters. Yan ang ating volume. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. A regular solid where length, width, and height are equal is this cube, sphere, cone, circle? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter A. That's cube. Ang cube ay magkakapareho ang kanilang sukat ng length, width, at height. Kapag sinabi namang sphere, it refers to a three-dimensional round shape object. At kapag sinabi namang cone, it is a distinctive three-dimensional geometric figure with a flat and curved surface pointed towards the top. And kapag sinabi namang circle, it is a two-dimensional shape where all points on the circumference are the same distance from center point. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Which of the following is a heterotropy? Is this mouse, grasshopper, algae, fern? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang salitang heterotropy. Para masagutan ang katanungan na ito, kailangan mo nang bigyang kahulugan ang salitang heterotropy o heterotrophs. Kapag sinabing heterotropy o heterotrophs, ito yung mga organisms na walang kakayahan na mag-produce ng kanilang sariling pagkain. Ito yung mga organism na dependent sa mga organism na kabilang sa autotrophs. Kapag sinabi namang autotrophs o autotrophy, ito yung mga organism na may kakayahan na mag-produce ng kanilang sariling pagkain. Ito yung mga organism na independent. Kaya ang tamang sagot sa bilang na ito ay letter B. Grasshopper. Ang halimbawa ng organism na kabilang sa heterotrophs o heterotrophy. Ang moss, algae, and fern naman ay kabilang sa autotrophs o autotrophy. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. He coined the term survival of the fittest. Is this Karl Marx, Auguste Comte, Herbert Spencer, Arnold Toynbee? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang survival of the
fetus. Sino nga ba ang nag-coin ng term na yan? Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter B. Kahit natin ito tinanggal kasi si Karl Marx ay kilala sa kanyang theories about capitalism, socialism, and communism. Habang si Auguste Comte naman ay kilala bilang father of sociology. Ang natitira na lang sa pagpipilian ay ang letter C at letter D. Ang tamang sagot ay ang letter C. Herbert Spencer ang nag-coin ng term na survival of the fittest. Samantala si Arnold Toynbee naman ay kilala bilang English historian and an English economist and social reformer. Malinaw na po ba? Sunod na bilang, a story put together through an exchange of letter is called blank literature. Is this fiction, episodic, epistolary, classic? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang story put together through an exchange of letter. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter D. Bakit? Kasi kapag sinabing fiction, it is something that is not true or real. Ito yung mga kwento na hindi totoo o tunay. Sa madaling salita, ito yung mga kathang isip lamang. Kabaliktaran naman ito ng non-fiction kung saan hango sa tunay na buhay. Ang classic naman, ang ibig sabihin nito ay high quality, has lasting value, or is an example of excellence. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter B at letter C. Ito ba ay episodic o epistolary? Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter C. Kasi kapag sinabing epistolary, it is a story put together through an exchange of letter. Kapag sinabi namang episodic, having the form of an episode. Malinaw na po ba? Sunod na bilang, uri ng bantas na ginagamit sa paghihiwalay ng mga salita at parirala na sunod-sunod ay ito ba'y tutuldok, gitling, kuwit, tuldok-kuwit? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang bantas na ginagamit sa paghihiwalay ng mga salita at parirala. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter B. Bakit? Kasi kapag sinabing tutuldok, ito ang bantas na ginagamit kung may lipon ng mga salitang kasunod. Kapag sinabi namang gitling, ito ang bantas na kung saan siyang inilalagay sa pagitan ng unlaping, ika, at tambilang. Sa apat na pagpipilian, ang natitira na lang ay ang letter C at letter D. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter C. Kasi kapag sinabing kuwit, ito ang bantas na ginagamit sa paghihiwalay ng mga salita at parirala. Kapag sinabi namang tuldok, kuwit, ito ang bantas na ginagamit sa pagitan ng mga sugnay na pangungusap na tambalan kung hindi pinag-uugnay ng pangatnig. Malinaw na po ba? Sunod na bilang, anong bantas ang siyang inilalagay sa pagitan ng unlaping, ika, at tambilang? Ito ba ay panaklong, kuwet, gitling, tuldok?
Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below. O hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang bantas na siyang inilalagay sa pagitan ng unlaping ika at tambilang. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter B. Bakit? Kasi kapag sinabing panaklong, ito ang bantas na ginagamit upang kulungin ang bahaging nagpapaliwanag ngunit maaaring kaltasin. Kapag sinabi namang kuwit, ito ang bantas na ginagamit sa paghihiwalay ng mga salita at parirala. Ngayon, ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter C at letter D. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter C, gitling, ang bantas na siyang inilalagay sa pagitan ng unlaping ika at tambilang. Kapag sinabi namang tuldok, ito ang bantas na ginagamit sa katapusan ng pangungusap. Malinaw na po ba? Sunod na bilang. Ito ay isang uri ng pagtatanghal ng paligsahan ng dalawang makata na patulaang pagtatalo. Ito ba ay sanaysay, talumpati, bugtungan, balagtasan? Alin sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below o hindi naman kaya ay pakisulat sa inyong mga answer sheet. Ang keyword sa tanong na ito ay ang pagtatanghal ng paligsahan ng dalawang makata na patulaang pagtatalo. Sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter A at letter C. Bakit? Kasi kapag sinabing sanaysay, ito ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw o opinyon ng may akda. Kapag sinabi namang bugtungan, ito ay isang uri ng palaisipan o pahulaan na may nakatagong kahulugan. Ngayon, ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter B at letter D. Ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter D. Kasi kapag sinabing balagtasan, ito ay isang pagtatanghal ng paligsahan ng dalawang makata na patulaang pagtatalo. Samantala, kapag sinabi namang talumpati, ito ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao. Malinaw na po ba? At dyan nagtatapos ang unang parte ng ika-4 na kabanata ng Let Review sa General Education. Stay tuned lamang po, future LPTs, para sa ikalawang parte ng mga madalas na lumalabas at paulit-ulit na itinatanong sa board exam at sa iba pang kaalaman na aking ibabahagi.